hamon na dumarating sa buhay ay nariyan ng Panginoon upang siya ay gumabay sa atin. Napakaganda ng ating pag-aaralan at nag-uusap kami ng elder na maaring siguro ito na yung tatapusin ko na, no, yung ating covenant, sapagkat sa darating na first Sunday ay magkakaroon po tayo ng panibagong serye sa aklat ng the book of Jonah. Ayan, from the Old Testament. At Lord willing, yan po ay tinitingnan natin na magiging isang malaking bagay sa ating iglesia na makakatulong sa ating paglago. Kanina habang nanalangin, ako ay observant sa mga panalangin. Kaya sabi ng elder, ang mga gawain natin na darating yung time na nire-report natin yan at nagkakaroon tayo ng panahon para tingnan kung nasaan na tayo naroroon at kung ang mga gawain natin ay nagagawa natin o kaya nagagampanan. At habang narinig ko yon ay talagang napakabuti ng Panginoon at sa kanyang awat biyaya, ang pinakapangunahing gawain ng Panginoon sa ating mga buhay ay walang iba kundi ang bawat buhay ng bawat isa sa atin. No? That is actually the work of God. At ang mga activities natin na ating tinitingnan ay yan po ay bahagi ng ating pong pag-persevere na gawin po natin yung ating vision and mission. Na ang sabi po na ating vision ay a glad, obedient, and evangelizing people of God, founded on the Word, serving the world. Ayan. Habang dahan-dahan natin ito na talagang iniisip-isip at ito ay nagiging lamanan ng ating pag-iisip, o nga no, na saan man ako naroroon, ang vision ng ating iglesia ay dapat kong panghawakan, a glad, obedient, and evangelizing people of God, founded on the Word, serving the world. Tapos ang ating mission ay isang bagay na napakaganda, pursue one-on-one evangelism until the one becomes a disciple of Christ and the church's passion for souls becomes a lifestyle. So ibig sabihin lahat tayo, at kung ito ay pangkalahatan hanggang dumating na ang ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagiging lifestyle, nagiging habit, nagiging gawi ng ating buhay. And so let me finish yung ating pong covenant sa pamamagitan po ng topic na ito, unity, laging makiisa at makisama. Ayan. Kanina pagdating ko dito ay excited tayong lahat syempre, no? At nung nandun kami sa taas, sa Antipolo pa, so syempre sabi ko kay Hannah, sabi ko, lahat ay ready na, nailagay ko na sa ating sakyan, so ready to go, ganyan, lahat, no? Pagdating ko dito, elder, nakalimutan ko yung bag ko. Na nandun lahat yung Bible ko, yung notes ko. Sabi ko, asa na yung bag? Ako, sabi ko, Lord, calm me down, ganito, ganyan. Kaya, ang akala kong bag, yung violin, yung lalagyanan ni M, tandang-tanda ko na ilagay ko kasi itim. Pagdating ko dito ay nandun, no, naiwan. Well, kasama yan sa mga changes. Changes marahil ng ating mga buhay na tayo ay may mga episodes na ganyan at excited tayong lahat. And yet, but then of course, the reason why na tayo po ay patuloy na nag-aaral so that hindi ho natin talaga makakalimutan na ang salita ng Diyos ay talagang ito ang prominente sa ating mga buhay, no? So tingnan po natin itong ating topic at nariyan, no, I will ako ay didepende sa ating notes and thankfully dahil yan ay naipahatid ko na. So Psalm 133. Buksan po natin saglit doon at tingnan po natin muli, no? Napakaganda ng talatang ito at nais kong basahin sa wikang Tagalog, no? Habang tinitingnan natin, 3 verses lamang ito. Pero tingnan po natin yung ating screen. Yan, tingnan natin. Napakaligaya at kahanga-hanga
sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Alam mo, itong konteksto na ito, verse 2, langis ng langis. Okay? Langis ng olibo. Ayan. Olive oil. Ayan. Ang nakakatulad at nakakawangis. Ayan, nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Verse 3. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Zion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Now, ang konteksto po nito ay, tatandaan natin, it's always good to understand the context, yan po ay isa sa mga songs of ascent. Now, pag sinabi po nating songs of ascent, magmula po sa Psalm 115 hanggang 135, yan po ay inaawit nila habang sila po ay papunta paakyat ng Jerusalem. Yan, no? So, yan ay tinaguri ang Song of Ascent at bahagi yan. Maaring si David ang may akda niyan mismo. Pero dito sa Psalm 133 na ito ay lumalabas ang pagpapala ng Diyos na kapag ka ang Diyos ang magbibigay ng kanyang blessing o kaya ng pabor, kinagigiliwan niya talaga ang pagkakaisa. Kinagigiliwan niya talaga ang bawat kapatid na nagkakaisa. Kaya naisip ko na tingnan natin ito. Alam niyo, meron tayong kultura, no? Now, let me share to you itong ilang mga bagay na dapat nating tingnan, no? Sa ating introduction. Now, ang Psalm 133 in context, nakita natin na ang blessing ng Diyos, ang kanyang pagpapala ay para doon sa mga tao na talagang nagkakaisa. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Kaya yan ang panalangin kanina ating elder, ang unity ay talagang maisa puso natin. Kapag kasi nagkakaisa tayo at merong tinatawag na pakikisama, iba talaga ang nagagawa sa totoo po lamang. Nagkakaroon po tayo ng isang, ibig sabihin, magaang damdamin sa bawat isa. Nagkakaroon po tayo ng relasyon na kung saan ay nagiging healthy. Hindi ba't kung walang pagkakaisa, ang nagiging problema po natin ay mabigat ang ating loob. Nagkakaroon tayo ng parang hindi ka mapakali o kaya indifferent ka, parang ikaw ay ikaw ay ilang, okay, kung pwede nating sabihin. Ikaw ay may distansya, ikaw ay aloof halimbawa sa taong yan o kaya, di ba? Kapag may pagkakaisa, alam niyo, iba po ang nagagawa. At nakita ko po ito sa konteksto ng ating kultura. Napaka-importante sa atin ang pakikisama. Hindi ba't kahit saan mo tingnan, ang pakikisama ay makisama ka. Makisama ka saan? Sa iba't ibang konteksto. Sa trabaho, kapag ikaw ay nakikisama, ibig sabihin, masarap magtrabaho. Kasi pagpunta mo doon, nararamdaman mo na, okay? Pero ang pakikisama minsan ng mga Pinoy, tayo mga Pinoy, pwede ito maging positibo at pwede maging negatibo. Tama? Now, pwede siya maging positibo kasi nga, nakakagawa ito na nalulugod ang ating Diyos at yan ang hinahanap ng Panginoon na mayroong pagkakaisa. So, ibig sabihin, iisip ko, ang pakikisama ba, okay, ay katumbas na rin ng pakikiisa o ng tinatawag na unity, o ang unity ba, okay, ay pakikisama, ang pakikisama ba ay pakikiisa. Maraming beses minsan, yan ay mahirap nating siyang maintindihan agad, no? Sapagkat meron tayong mga positive, merong positibo at merong negative. Kaya sa umagang ito, nais kong punain ang ilang mga negatibo na baka ito po ay makatulong sa ating buhay, sa ating paglago, at lalo na sa konteksto po ng ating iglesia sapagkat bahagi po yan ng ating covenant. No?
Hindi ba't ang sabi doon sa number 5 ng ating covenant, kung maalala ko, no? Ang sabi doon ay gusto kong ibig sabihin pangalagahan ng mga salitang mahalin ang iglesia at makiisa. Naalala niyo yan, no? Uulitin natin sa darating na Sunday. It's good. Sapagkat pagdating ng Sunday, natapos natin itong tingnan at darating na linggo sa ating Lord's Supper ay babanggitin natin yan. Pero ito yung mga bagay na nais kong bigyan ng pansin. Meron akong 5 bagay na kung saan ay hindi ito bago, pero maaaring makatulong sa atin para tayo ay mabigyan ng paalaala. Anong klaseng pakikisama o pakikiisa ang negatibo? Ibig sabihin negative. Okay? Di ba minsan nakarinig tayo, makisama ka naman. Kanino ka nakikisama? Di ba ang sabi ng iba, ako nakikisama ako pero hindi ako nakikisama. Aba may puntos. May puntos yun. Makisama ka pero huwag kang makisama. Pero syempre, pagka kunyari ang pakikisama mo ay hindi pa rin talaga maliwanag, eventually, o darating ang time, mahuhulog ka sa tinatawag na pakikisama. Kung hindi tayo maingat sa ating pakikisama, sa ating iglesia, nakikisama tayo at sapagkat ang ating goal ay tayo ay merong dapat na unity o pakikiisa. Now, tingnan po natin ang number 1. Ito po ang isang bagay na dapat nating iwasan, ang mababaw na uri ng pakikisama. Ang ibig sabihin ay superficial. Ibig sabihin, skin deep. Yan ay mababaw sapagkat, okay, meron tayong mga halimbawa na ating pong pwedeng tingnan sa ating Biblia. Naalala po ba natin? Okay, naalala po ba natin sa Biblia si Ananias at saka si Sapphira? Naalala po natin sa Acts 5:1-11, nung panahong yon, okay, they were actually sila po nung panahon, yung konteksto po ay magmula sa chapter 4 ay talagang napaka-importante ang tinatawag na oath, yung kanilang oath o kaya yung kanilang commitment sa Panginoon, kumbaga sa ating konteksto. At nung time na yon, merong isang tao na nagngangalang si Matthew. Si Matthew pala, ang kanyang bansag, okay, ay Barnabas. Alam niyo ba na si Barnabas ay merong pangalan na ang kanyang pangalan ay Matthew, pero ang Barnabas ay bansag, nang ibig sabihin ay son of encouragement. Ayan. Bakit? Bakit siya tinawag na son of encouragement? Kasi sa Acts chapter 5, uso noon, nung panimula ng iglesia, ng mga tao noon ay talagang very much concerned. Well, you have to remember na ang konteksto ay mga Jewish people, ibig sabihin para sa kanila, bahagi sila ng ekonomiya. Ang isang iglesia nung time na yon, ecclesia, ay pwedeng maging isang grupo ng mga tao na kung saan ay naroon ang pagmi-meeting, pwedeng ang ecclesia ay pwedeng nasa palengke o kaya pwedeng, di ba, wala silang mga gusali. Hindi pa uso ng mga gusali. Samantala ngayon, alam nyo ba, na kapag merong isang building, no, na ang kulay niya ay ganito, may coded. Kapag ang kulay niya ay ganyan, hindi pa bayad yung chapel na yon. Pero kapag ang kulay niya ay ganito, bayad na yan, fully paid na yan. Alam naman natin yon, no? I don't know if you know what I'm talking about. Pero yan ang konteksto. Noon, walang ganyan. Walang chapel. Wala pang ganito. Binigay ng Panginoon na noon, usong-uso ang tinatawag na house churches. Sapagkat po, pwede kang magkaroon ng ecclesia doon sa kanto, pwede kang magkaroon, pero ang focus ng Biblia ay yung mga tao na kung saan the church that is in the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, mayroong definition na ecclesia na tinutukoy ng New Testament ay hindi lamang ito isang political conversation o kaya political gathering, kundi the church. Pansinin po ninyo sa Pauline epistles. Merong tinatawag na the church that is from the Father and in the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, meron pong definition na ang church na tinutukoy ni Paul ay hindi po yung socio-economic understanding ng ecclesia, kundi
Ang church na kung saan ay church that is gathered in the Lord Jesus Christ, merong tinatawag na definition. Ibig sabihin, mga tao, Hudyo at saka mga Gentiles na kung saan sila po ay binago ng Panginoong Jesus at sila po ay nagiging called out ones, mga ecclesia. So nauso po noon ang commitment na kung saan ay dahil sa binago ng Panginoon, alam niyo, naging custom noon na bahagi ng isang pagsunod sa Panginoon ay dapat sa mga lupon at sa mga grupo ay walang isa na kung saan ay dapat na merong paghihirap o kaya may pangangailangan. Of course, that was in that context. Okay? Sa panahon naman natin, of course, the Lord has given us, every one of us, na responsibility to make sure na dapat tayo ay nagtatrabaho. Pero noong time na yon, iba ang konteksto. Ang konteksto noon ay hindi ganun kadali, ang tinatawag na pang-araw-araw na sustenance sa buhay, pang-araw-araw na gastos, ganyan. Kaya ang early church noon ay nag-practice sila ng tinatawag na, my possessions are for the common good ng mga believers nung panahon yon. At maaaring ang konteksto nitong si Ananias and Sapphira, sapagkat maaring sila po ay mga Hudyo na hindi naman normal sa mga Hudyo ang nag-o-own ng tinatawag ng malalaking lupa. Maari daw, ang sabi ng ibang mga scholars, ay maaring ito ay yung lupa, no? Kapag ikaw ay namatay, ay meron kang property na ganyan or what. So, we don't know. But the point is, may property itong si Ananias and Sapphira, and alam po natin na nangyari. Ang commitment ng lahat ay kapag ito ay naibenta, ibinibigay at inaalay sa Panginoon. We do not know for sure kung yan man ay 100% or what, but something is offered to the Lord. And ang nangyari ay, si Ananias and Sapphira ay, di ba? Una muna si Ananias tapos si Sapphira, namatay sila. Anong dahilan? Sapagkat ang sabi ni Peter, bakit kayo nagpakontrol sa kalaban and so on? Now, ibig sabihin dito ay, the point is, they were actually part of the group. Hindi sinasabi na si Ananias and Sapphira ay mga unbelievers. They were part of the group. Walang hint na sila ay mga unbelievers. Now, think about that. Ibig sabihin sila ay nasa loob ng iglesia, and yet, they did something that was against the Lord. They kept back ang kanilang panata, ang kanilang oath na ipagkaloob sa Diyos. Hindi nila ibinigay, and then ang nangyari ay judgment fell on them. So nagkaroon ng judgment. So maaring sa isang banda, kung pwede siguro na sila, okay, ay dumaraan o kaya sila ay sumusunod sa agos, pero yung pala possible na hindi talaga rin sila committed. Possible na sila ay sumusunod, pero hindi sila committed talaga sa Panginoon. Imagine, sila ay namatay sila. Sabi ng mga scholars, maaring hindi naman talaga they were struck dead right away. Maaring dumating ang time na kung saan ay, namatay sila. Anong dahilan? Because they kept back something from the Lord. So mga kapatid, ang point ay, pwedeng magkaroon ng pakikiisa at pakikisama, pero mababaw siya. Pero siya ay tinatawag na superficial. So kaya pala sa ating paglilingkod sa Panginoon, mahalaga, alam natin kung saan tayo nakikiisa at alam natin kung saan tayo nakikisama. Ayan, so if, Acts 5:1-11. And then the other one, this is a long story, pero makita po natin 1 Kings 22, it's a long story about Jehoshaphat's alliance with Ahab. Now, tatandaan po natin merong two accounts itong si Jehoshaphat. Isa po dito sa Kings, 1 Kings 22, at isa po ay nasa Chronicles. Now, gusto ko lang pong sabihin na ang Chronicles at ang Kings, okay,
ay wala silang discrepancies. Ang point lang ay, ang Chronicles, ang kanyang focus, basically, is more on the spiritual side of the history. While ang Kings ay nasa tinatawag na military and historical perspective. So makikita natin yan. Kasi itong account na ito, itong particular account na ito ni Jehoshaphat, hindi ba't anak siya ni King Asa? Okay? At alam niyo po, king siya ng Judah at karamihan sa mga Judah, okay, ay merong takot sa Panginoon. Pero kapag tinignan mo ang mga kings ng Israel, karamihan sa kanila ay mga evil kings. Kaya kumbaga, ang sinasabi ng Panginoon, kailanman, hindi po pwedeng magkaroon ng alliance, okay? Hindi po pwedeng magkaroon ng alliance ang isang righteous king at saka ang isang wicked king. Now, Jehoshaphat was not willing in chapter 22, verse 49. Ang sabi po dyan, then Ahaziah the son of Ahab said to Jehoshaphat, let my servants go with your servants in the ships, but Jehoshaphat was not willing. Now, it's about the unholy alliance between the two. Sino ba si Ahab or Ahav? Hindi ba siya ay napaka-wicked na king? Hindi ba siya ang asawa ni Jezebel? Tingnan niyo po ang ganda ng account sa Chronicles, okay? 2 Chronicles 20. Tingnan po natin, no? 2 Chronicles chapter 20. Chapter 20. 2 Chronicles 20. Tingnan po natin ang 35, verse 35, beginning on verse 35. Tingnan niyo po nakalagay dyan, the end of Jehoshaphat's reign. Verse 35, after this Jehoshaphat, king of Judah, joined with Ahaziah, king of Israel, who acted wickedly. So nagkaroon ng compromise. Itong si Jehoshaphat na kung saan ay sinunod niya, ang sabi nga, sinunod niya ang kanyang ama ni si Asa. Ibig sabihin na matuwid. Pero tingnan niyo ang sinabi. He joined him in building ships to go to Tarshish, and they built the ships in Ezion-Geber. 37, then Elisur, the son of Dodavahu of Marashah, prophesied against Jehoshaphat, saying, because you have joined with Ahaziah, the Lord will destroy what you have made. And the ships were wrecked and were not able to go to Tarshish. Ayan, no? Isang bagay po na kumbaga ay nakakalungkot at makita po natin in certain account na si Jehoshaphat po ay hindi niya actually tinanggal ang tinatawag na idol worship in high places. Na kapag sinasabi ng Bible na idol worship in high places, ibig sabihin, high places meaning places of idolatry. Kaya mga kapatid, what we're saying here, kung ang pakikisama na sinasabi natin, tayong mga Pinoy, marunong tayong makisama. Marunong tayo dyan, magaling tayo dyan. Di ba? May comment sa atin, mga Pinoy, magaling makisama. Kaya lang, pwedeng ang pakikisama ay negatibo at maaring mauwi sa isang hindi magandang desisyon. Kasi nga mababaw. Kasi doon ka lang nakikisama sa mga bagay na kung saan, mamaya, no, dadagdagan pa natin yan. Yung 5 points na ito, halos nag-reinforce, halos pinapatibay ang bawat isa. So mga kapatid, mga minamahal, ang mababaw na uri ng pakikisa ay delikado. Now, katulad niya, we have been together for so long a time. Habang iniisip ko itong darating na September, abay, kahapon, no? Napag-uusapan, abay, magte-38 na tayo. 38, ba? Matagal-tagal na rin. Ano kaya ang mga darating pa, no, na mga hamon sa buhay? 38 na ang MCBC. Ibig sabihin matagal na, pero possible pala na yung ating pakikiisa at pakikisama ay mababaw. Oo, mababaw. Kumbaga,
Di ba minsan, no, yung biro natin, andyan ka lang sa mga bagay na kung saan ay... Kaya minsan, alam mo, may mga churches na activity-centered sila. Nakafocus lamang sila sa mga activities at kapag ka wala ng happenings, wala nang tinatawag na activities ay, abay, parang sila'y nalulungkot na. Pero kapag may activities, nandyan. Pero kapag kayong bang masinsinang pag-aaral at katulad ng ating ginagawa, lalo na't may mga invitasyon tayo patungkol sa pag-aaral, naku, hindi talaga sila nandyan. Kaya alam niyo, we want to be very careful. Kasi ang direksyon na nais ng Diyos, going back to Psalm 133, abay, ang pagkakaisa para sa Panginoon, magmula sa umpisa hanggang sa dulo, yan ang tinatawag na quality of life eternal. Ibig sabihin ang buhay na merong what? Merong kwalidad kapag merong pagkakaisa. So ang eternal life na meron tayo ay nagsimula na nung tayo ay makilala sa Panginoon hanggang tayo ngayon ay nagpapatuloy. Salamat sa Diyos sapagkat hindi pa tayo tapos. Salamat sa Diyos sapagkat hindi pa siya tapos sa ating buhay. Naririto pa ang sanctification. So every day, tayo ay binubukod ng Diyos magmula sa kasalanan, magmula sa kasamaan, hanggang tayo ay ating marating. Ang sabi nga ay, we are living, God is sanctifying us from one degree to another degree. We are being transformed by His grace. From glory to glory. Nararamdaman ba natin, mga kapatid, ang tinatawag na from glory to glory, He's changing us? Nararamdaman ba natin yung glory to glory? Ang ibig sabihin yan, tingnan nyo, parang ganito, if I may say, sa kanto, no, sa salitang, hindi naman salitang kanto, kundi sa paggamit, no, natin. No? Wow, heavy. Mga kapatid, nararamdaman mo ba na ikaw ay nagiging heavy every day ng iyong buhay? Heavy saan? Heavy sa pagkilala sa Panginoon. Wow, heavy. Okay? May dating. Anong dating? Hindi kung ano pa man, kung ano pang heavy or dating, kundi ibig sabihin, dahan-dahan kang lumalalim sa Panginoon. Pangalawa, hindi lamang mababaw na uri. At etong pangalawa ay, kapag ka mababaw, kapag ka ang pakikisama ay negatibo, dahil nga nasanay tayo, nahayaan na lamang natin ito, alam nyo, ang mababaw na pakikisama at pakikiisa, ito yung pag-iwas minsan sa pagtutuwid. Ibig sabihin, ikaw ay nakikiisa, pero pagdating na doon sa mga bagay na ikaw ay tuturuan at itutuwid, ay, ayaw ko dyan. Hindi pwede yan, kasi ganito na ako eh. Minsan, alam nyo ba? Ito nakwento nga sa inyo, I have been dealing, okay, with a particular worker. No? Kaso minsan salita, ganito kasi ako eh. Ako ay ganito, ganyan. Ako, ang hirap. Alam niyo, sa totoo lang, mahirap palang sabihin kapag ikaw ay tinuturuan at sasabihin mo, ganito kasi ako pastor eh. Ganito kasi ako elder eh. Ganito kasi ako deacon. Hindi pala dapat na sinasabi yun. Bakit mo sinasabi yun? Kung ikaw ay merong pagkilala sa Panginoon, ibig sabihin, dahan-dahan kang namomold ng Panginoon, yung sinasabi mo, dati pa yun. Ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Kaya ang mababaw na pakikiisa at pakikisama ay may pag-iwas sa pagtutuwid. Kaya alam niyo mga kapatid, ito, naobserbahan natin ang bawat isa, lalo na ang mga leaders ng ating iglesia. Kapag ka merong pagtutuwid, huwag nating iwasan. Pag may pagtutuwid, tanggapin natin. Kasi tingnan mo, sino ba ang tumutuwid sa'yo? Alam nga namang kung sino lang. Ibig sabihin, kung si elder yan, si pastor yan, ang ating deacon yan, ang ating mga leaders, bigyan mo ng panahon sapagkat, pupunta pa ba tayo sa Matthew chapter 18?
Pupunta ba tayo na kailangan natin ng tinatawag na testigo? Alam mo, Brad, kasi ganito. No, sa umpisa pa lang, kung alam mo na ikaw ay may pagkakamali, aminin natin, tanggapin natin ang pagtutuwid na yan. Very important yan. Alam nyo, ang halimbawa dyan, itong si Eli, or Eli's failure to discipline his sons. Mga kapatid, to make the long story short, itong si Eli, akala nyo nag-conduct, ang mga sons ay nag-conduct, tingnan natin siguro saglit, no? Just a quick, 1 Samuel chapter 2. Tingnan natin saglit. 1 Samuel chapter 2. Medyo mahaba-haba. Yung na lang, 1 Samuel chapter 3. Subukan natin 1 Samuel chapter 3, 11 to 14. Tingnan niyo po ang sinasabi. 11. Then the Lord said to Samuel, Behold, I am about to do a thing in Israel at which the two ears of everyone who hears it will tingle. 12. On that day I will fulfill against Eli or Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew. Alam niya, because his sons were blaspheming God and he did not restrain them. 14. Therefore, I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Matindi ang kasalanan ng anak ni Eli. Mga sons, ano ba ang kanilang kasalanan? Mga kapatid, to make the long story short, it's about sacrilege. Sacrilege. Ang ibig sabihin ng sacrilege ay ang templo ay kanilang dinesecrate. Imbis na i-consecrate, dinesecrate, ibig sabihin binaliwala. No? Matindi. Matindi, no? Tingnan nyo, no? Balikan lang natin saglit. Nakalagay sa chapter 2, look at verse 12, nakalagay dyan, Eli's worthless sons. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Mga kapatid, hindi nila kilala ang Diyos. The custom of the priests with people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant would come while the meat was boiling with a three-pronged fork in his hand. And he would thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot. All that the fork brought up the priest would take for himself. This is what they did as Shiloh to all the Israelites who came here. Moreover, before the fat was burned, the priest's servant would come and say to the man who was sacrificing, Give meat for the priest to roast, for he will not accept boiled meat from you, but only raw. And if the man said to him, Let them burn the fat first, and then take as much as you wish, he would say, No, you must give it now, and if not, I will take you it by force. Thus the sin of the young man was very great in the sight of the Lord, for the men treated the offering of the Lord with contempt. Mga kapatid, we can never desecrate the worship that the Lord has given us. Kaya dito matindi, no? Maaring si Eli, alam niya ang sitwasyon at alam niya ang sinasabi. Kaya lang, eto pala, no, ang pag-iwas sa pagtutuwid minsan ay nangyayari kapag ka bad concept yung ating pakikisama. Nakikisama ka, pero nakita mo na merong hindi maganda, ay ayaw mo nang ituwid. Kunyari, sa ating iglesia. Dahil pakikisama at pakikiisa, may mali, so parang pwede mong lapitan sana, ay wag na lang. Alam niyo mga kapatid, yan ay bahagi ng ating paglago sa Panginoon. Kung ang ating iglesia ay merong kakayanan
nakausapin ng isang kapatid at ang isang kapatid ay nagpaturo na para bagang walang nangyari. Mga kapatid, yan ay bahagi ng isang malalim na paglago sa Panginoon. Napakaraming mga iglesia ang nasira dahil tinuwid na alam naman na may problema, hindi nagpatuwid. Umiwas sa pagtutuwid. At in fact, ang pag-iwas pa ay nagdala, ng selfish na retaliation at ang gusto ay, sino ka ba? Mga kapatid, delikado po yan. Huwag nating iwasan ang pagtutuwid. Mabigat ang nangyari po sa anak, sa house ni Eli. Ibig sabihin, ang curse ng Panginoon ay talagang manatiway. Because if we are God's people and we desecrate God and His temple, mga minamahal yan po ay isang bagay na hindi maganda. So wag ho tayong umiwas sa pagtutuwid. Pag mababaw ang pakikisama, di ba? Di ba ang tendency ng Pinoy kapag bad, may good naman alam naman natin. Pero kapag bad ang kanyang dating, ano nangyari? Di ba? Okay lang. Ilang taon na kayong magkilala, ganyan talaga yan. So, hinayaan mo na lang. Ayan, no? Alam niyo, applicable ito sa lahat ng konteksto. Sa family, sa relasyon, sa negosyo. Hindi ba't kapag merong hindi tama, ang paglapit natin ay maayos naman. Pero sadyang ang tao ay ayaw. Pag sa ayaw niyang siya ay mapagsabihan na parang ipo-point out ang pagkakamali at sasabihin, kapatid, eto, ayaw. Number 3. Meron pa pala. Now, tinay po, Jesus' rebuke of Peter. Naalala niyo na ni-rebuke ni Jesus si Peter? Naalala yung kontekstong yan sapagkat hindi ba si Peter, ito yung tipo na napaka, ano ba sa Tagalog, ng napaka-impetuous, na ba parang pag sinabing impetuous, yung bang agresibo. Si Peter ay agresibo. Okay? Kaya naalala, di ba yung sundalo, yung nasa arestuhin? Nako, si Peter talagang, palagay ko, talagang sinadya niya na tenga lang yung matatapyas. Kasi imagine yung distansya, pagka siguro dito, patay agad, no? Tenga lang. Tapos nilampot ni Christ at ikinabit niya, no? Maayos naman yung pagkagabit siguro, no? Talagang back to normal. Imagine niyo yun. Pero si Peter, napaka-aggressive, impetuous, nirebuke siya ng Panginoon. Sabi ni Peter, Lord, walang makakagalaw sa iyo. Nandito ako. Yung pala, dininay niya ang Panginoong Jesus. Kaya alam niyo, dumaan din sa naalala niyo yung awit ng ating elder? That was such a record yun, elder, no? Di ba? Nakakaluha nga di ba? Yung Peter's song na yun. Ibang klase yung naranasan, talagang hinagupit siya ng kanyang konsyensya na parang kung maibabalik ko lang, sana hindi ko na dininay ang Panginoon sapagkat hindi siya karapat-dapat na i-deny. Pero dininay ni Peter. Si Jesus Christ, imagine. Kaya mga kapatid, yan, pag-iwas sa pagtutuwid para mo ring sinasabi na, Lord, hindi kita kailangan. Ayan, number 3. Ayan. Ito yung tinatawag na groupthink. Ang nakararami ay laging tama. Pag mababaw ang pakikisama at pakikiisa, ay, ang dami nila doon, no? Punta nga ako doon, abay, nawili ka na. Nawili ka na kasi iniisip mo, parang ganito, no? Di ba? Ano sa English yan? Majority is always? Di ba? Right? Majority. Pero alam niyo, majority na nakita ako, no? Doon sa very imposing art na ginawa ng Kuya Jeff natin. Tingnan niyo, no? Majority. Saan patutungo? Ang majority ay napakadami. Imagine, broad is the way that leads to destruction, but narrow is the way. Yang mga verses na yan, mga minamahal, ang crowd
ay sumisigaw. Yan ang tinatawag na synoptics, Matthew, Mark, and Luke. And then may John din. Sapagkat ang nakararami ay, di ba, ang sigaw nila? Release Barabbas. I-release siya. Okay? Crucify him. Crucify him. Ang nakararami ay laging tama. Mali. Mababaw ang pakikisama at pakikiisa. Kung ang pakikiisa natin at pakikisama ay parang, di ba? Minsan may game, yung A, B, C, D, o A, B. Siyempre, pagka medyo mahirap, saan kaya ako, no? Doon na lang ako sa marami. Okay? Kasi feeling mo, pag marami, meron kang, may strength, may support, and so on. Hindi lahat ng panahon. Kaya alam nyo, tinuturuan tayo ng Panginoon na sa buhay na ito, kinakailangan nating mag-isip ng maigi. Totoo yan. Hindi parating tama ang majority. Ano ang pipiliin natin? Majority? Pastor, minority. Hindi rin eh. Alam nyo kung ano? Not the majority, not the minority, but you know what? The mind of Christ. Lord, ano ba ang nais mo sa buhay ko? Okay? So, ang nakararami ay laging tama, mali. Mababaw yan. Mababaw na uri ng pakikisama at pakikiisa yan. Ayan. So, hindi ko na natin babasahin sapagkat lahat yan ay may patungkol doon sa ang crowd, oklos. Ang crowd ay nagsasabi na crucify him at ang lahat ay nagsasabi na talagang against sila dahil sa unbelief. Number 4 ay huwad na ugnayan. Ibig sabihin, yan yung hindi genuine. Pag sinabi nating genuine, di ba yung original o kaya yung talagang huwad ay ano, yan ay, hindi, yan ay ano ang kabaliktaran ng genuine. Ibig sabihin na, yan ay fake, yun. Usong-uso yung word na fake. Yung fake na yan, na ugnayan ay dapat nating iwasan. Naalala niyo po ba ang rich young ruler na yan? Naalala natin na, no? Na para ba ang lahat ay, kumbaga, ay nasa kanya, but then, what shall I do? So, ibig sabihin, kilala niya, maaring meron siyang pagkilala kung sino si Kristo, maaring, okay, siya ay may title, siya ay merong pwesto, okay, sa community, and yet, alam natin na merong kakulangan. So, huwad na ugnayan. So, it follows. And number 5 and the last, number 5, duwag sa pagsabi ng totoo. Saan ka naduduwag? Diba? Saan tayo naduduwag? Kapag ka meron kang duwag, may fear. Yan. Duwag ba tayo sa, meron tinatawag na, takot kang maduwag. Di ba? Ako ang takot ko, naduduwag ako, takot akong maduwag. My fear is becoming what? Becoming afraid. Aba, may ganun. Phobophobia. Takot sa aso. Cynophobia. Takot sa matataas. Acrophobia. Takot sa tubig. Hydrophobia. Takot sa enclosed. Claustrophobia. Takot sa asawang babae. Gamophobia. Di ba? All kinds of things, no? Pero ang point ay, mas matindi ito, duwag sa pagsabi ng totoo. Naduduwag tayo kapag totoo ang pinag-uusapan. Diba? Alam niyo, ganito, no? Ako na-obserban ko, ang church natin, hindi tayo yung bang parang agresibo na lapitan yung isang tao, no? Alam niyo, tayo nagbibigay din ang tawag ay yung bang ano sa Tagalog, ang benefit of the doubt. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng palugit, if I may say. Akin na lang to, no? Palugit, space. Si ganito, baka, kaya nabanggit yun, baka naman may problema. Benefit of the doubt.
Nasabi niya yon na medyo alanganin, benefit of the doubt. Ba't niya ginagawa yan? Ba't niya nabanggit yun? Offending yung words niya. Benefit of the doubt. Magbigay tayo ng space o kaya ng palugit sa taong yun. Naintindihan natin to, di ba minsan importante to, magbigay ka ng benefit of the doubt. Okay? Hindi natin sinasabi na dapat magduda ka sa sinabi yan. Sakit. Baka siya ay may pinagdaraanan. Alam natin yon, di ba? So, minsan, naduduwag tayo kapag ang katotohanan ng pinag-uusapan. Pero mga minamahal, there's a classic text in the scriptures. Naalala natin si Prophet Nathan ang kanyang sinabi kay David. Naalala natin ang ginawa ni David na kung saan ay ang kanyang army, si David ay imbes na nasa gera siya, nandun siya sa bahay hanggang sa ang kanyang pag-iisa at wala siya doon sa engagement. Nakita niya si Bathsheba. At ang sinabi niya ay, I want that woman. So ang nangyari ay, alam ni David na may asawa si Bathsheba, si Uriah. So ang ginawa niya, sa kanyang commander, ilagay mo sa unahan si Uriah. Alam ni David na kapag ka may engagement na ganyan, talagang most likely siya ay mamamatay. Namatay nga. So eto na ngayon. Tindi, no? Nathan was actually talking to David at sinabi niya, merong dalawang tao. Hanggang sa dumating yung point na sabi ni Nathan, you are the man. Alam nyo, nung hindi naging duwag si Nathan at sinabi na you are the man, ginamit ng Panginoon nung sinabi ni Nathan, ginamit ng Panginoon. Hindi siya naging duwag, kundi naging klaro siya at talagang nirebuke niya si David ng talagang diretsahan, walang paligoy-ligoy, hindi siya naduwag. Alam nyo, yung event na yon ang nagdahilan kung bakit si David ay nagkaroon ng true repentance sa kanyang buhay. Alam mo, gagamitin ng Panginoon talagang katotohanan. Kaya lang, syempre, careful din tayo, mamaya sa application, papasok tayo doon. Ganon din nangyari kay Paul nung nirebuke niya si Peter. Si Peter bilang isang Hudyo, di ba? Bilang isang Hudyo, alam niya, pero dahil sa Galatians chapter 2, 11-14, nakita ni Paul na si Peter ay nakikikain. Okay, doon sa mga Gentiles. At biglang nag-iba ang attitude ni Peter. Ang sabi ni Paul, nirebuke niya. Chapter 2, 11-14. Ibig sabihin, nirebuke niya kasi mali ang ugali ni Pedro. Sa mga apostles ito. Nagpaturo si Peter dahil marahil talaga namang napakahirap ng nangyayaring transition ng panahong yon sa iglesia at sa difference, ano ba ang Judaism at saka ano ba ang Christianity and so on. But Peter acted hypocritically. Kaya nirebuke siya ni Apostle Paul. Now mga kapatid, as I close at napakaliwanag niyan, meron pong ilang mga bagay na nais kong tingnan. Ito po yung mga dapat nating gawin. 4 na bagay. Number 1. Mga dapat gawin. Mag-build tayo. Tayo ay magtatag, build meaningful connections with others. Genuine. Yan, nakikita natin sa ating iglesia. Nakikita natin, naobserbahan natin na talagang merong genuine connections. Ang bawat isa nagbe-build. Hindi natin nakalain na si kapatid na ganito. Okay, ay siya, alam niyo ito kapag ka merong isang tao, halimbawa for the first time, siya'y nakarating. Ito, I'm talking to every one of us. First time, second time, kaya pala yan ay bumalik. At bumabalik ng bumabalik sapagkat, alam niyo, at home ang taong yan sa atin. Salamat sa Diyos. Sapagkat alam naman natin, MCBC ay talagang loving and so on, pero i-develop natin yon. We hope that this will continue to the very end.
No? Alam niyo, meron tayong bisita, mamaya ipapakilala natin. Noong last Sunday, napadaan siya dyan at nakita siya ni Deacon Manny. Ang sabi ni Deacon, andun yung aming pastor at andyan. Sabi niya, ako po ay taga Tacloban. Yan. So sabi niya ay umaattend ako sa New Life. So hindi ko pa maalala ng maigi, maaring sa Palumpon. Maaring sa Palumpon, Leyte ko, o iniisip ko, tapos ito naman ay sa Tacloban, ganyan. So, iniisip ko. Alam niyo, tuwan-tuwa ako kasi nung sinabi ko, Pastor, ikaw ba ay under kay Pastor Rayos? Alam niyo, napasigaw itong ating bisita ngayon, no? Parang hindi akalain siguro na yung mababanggit kong pangalan ay eksakto, Pastor Eddie Rayos. Sabi, nagulat siya kasi nga yung pangalan ay doon siya nang galing and nakarating ako doon and Pastor Ed, nag-conference doon, nag-lecture ako doon sa kanilang chapel nung panahon ng Tacloban, nung panahon ng Yolanda, aftermath ng Yolanda ay talagang matindi. Alam niyo, it feels like may connection agad, no? Sapagkat nabanggit ko yung pastor niya. Mamaya, ipapakilala natin siya. At nandito siya. Diyan lang pala siya sa may swimming pool. At 1 taon na siya dito. Oo. At sabi niya, Pastor, hindi po kasi ako sanay sa yung mga may iingay na parang ganyan. So parang she feels like at home. At home sa atin. At mamaya makilala natin. So, build meaningful connections with others. Okay? Build natin connections with others. With integrity. Di ba? With love. Pangalawa. Speak the truth in love. Ayan. Pag babanggitin mo yung katotohanan, ikukorek mo isang kapatid, speak the truth in love. Sabihin mo na merong pagmamahal. Alam niyo yan, halatang-halata at tanggap na tanggap kapag ka merong pagmamahal ang iyong sasabihin sa kapatid. Pero kung walang pagmamahal at ang dating ay siya ay magaling at ikaw ay hindi, nako, tingnan nyo, hindi maganda ang resulta. We need to learn how to speak the truth in love. Number 3, resolve conflicts in a godly way. Dapat nating ayusin kung may mga conflicts man in a godly way. Hindi tayo katulad ng, di ba? Hindi tayo barangay hall, okay? Aba, meron nagsasabi, sa barangay nga, hindi tayo sa barangay sigawan. Talaga namang, di ba? Hindi tayo barangay, we are a church. Hindi tayo sa korte na kung saan, no? Kundi tayo ay church, the body of Christ. Kaya kapag isang tao ay may pakumbaba, ang nagko-correct ay may humility, ang kino-correct ay may humility, ayan, nandyan ang pagkakaisa na resolve conflicts in a godly way, in a biblical way. Yan ang ibig natin sabihin. And then number 4, and then the last. Eto mga kapatid, magandang magtapos dito. Piliin mo parati. Choose the humble road. Piliin mo parati ang daan ng pagpapakumbaba. Oo, may point ka. Oo, tama ka. Oo, ikaw ay ganito, ganyan. No? Alam nyo, minsan nga, di ba, parang gusto ko na, I want to rock the boat. Gusto ko nang i-rock yung boat. Gusto ko nang yanigin. Gusto ko nang, kumbaga, pero alam nyo, ang sinasabi ng Panginoon, always choose the humble road. Kasi sa humble road ay pwede tayong makapag-usap at pwede tayong maging listening conversationalist kapag meron tayong humility. So mga kapatid, dito nagtatapos ang ating covenant explanation or exposition. At kung siya nga pala yung ating covenant, lalagyan natin yan ng ilang mga i-edit natin at in a way, may upuan natin yan, upuan namin ni Elder, and then we would like to see yung pagkasunod-sunod niya na makatulong sa ating. Sabi ko nga, di ba,
Sino kaya ang makaka-memorize? Di ba siyam? Baka maging 10. Oo. Ako, i-challenge ko yung sarili ko. Kasi yan ay bahagi na rin ng ating buhay. Okay? Tayo manalangin, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa natapos po naming pagpapaliwanag ng MCBC Covenant. Salamat, Panginoon, sa ilang mga aralin at alam, Lord, namin na hindi po ito magtatapos dito, kundi ito po ay ilan lamang sa mga bagay na aming dapat natandaan na maaring sa aming pong pagpapatuloy ay makabalangkas po kami o kaya kami po ay makabuo ng mga gawain na dapat po namin gawin, lalo na nakabase, Panginoon, sa inyong mga salita, na alam namin, Lord, na ang covenant na ito ay kinatas, ito po ay hinango, at ito po ay pinag-aralan magmula sa inyong mga salita. Kaya, Lord, we thank you so much for giving us this covenant. Pagpalain, Lord, kami, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.